Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay ho tayo ng reaction mga kabida dito ho sa post po ni General Orlando De Leon, retired, ano? Dito sa kanya hong challenge kay Senator Risa Hontiveros na makipag face-to-face confrontation, ano? Laban ho dito kay Karine, yung kanya hong accuser po mga kabida, ano po? Kung maalala po ninyo mga kabida, lately po, ano? Nalagay po sa kontrobersiya ito hong si Senator Risa Hontiveros dahil ho dito sa bagong bombshell, ano? Itong isiniwalat po, ano, na expose ni Karine, yung kanya hong dating witness po mga kabida sa isinagawang Senate inquiry, ano po, nung kasagsagan po, ano, ng Senate hearing laban ho kay Pastor Apollo C. Quiboloy, ano? At ang ginawa po ni Karine, lumabas po ito at nagsalita na. At ang sabi po niya, hindi daw yun totoo yung mga sinasabi po niya, no? During the Senate inquiry mga kabida. Dahil lang po, binayaran lang po daw siya, no, ni Senator Risa Hontiveros ng 1,000,000 piso. Para lang po idiin, ito hong si Pastor Apollo C. Quiboloy at maging ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po yung challenge po, ano, mga kabida, ni General Orlando De Leon. Actually, posted po niya ito 18 hours ago. Okay? Ito yung kanya hong sinabi. Babasahin ko lang po, ano. Risa, would you agree to a face-to-face confrontation with Karine in a Senate investigation? Filing a case against Karine would effectively silence him and keep the case out of public scrutiny. Is that what you want? Mahilig ka sa public display of righteous indignation. Bakit parang tameme ka ngayon? Oh. Actually, ang reaction ko dyan, pabor po ako dun ho sa suggestion po ni General De Leon, ano? Dapat po komprontahin po mga kabida ni Senator Risa Hontiveros ito hong si Karine. Kung naniniwala ho si Senator Risa na binabayaran lang po ito hong si Rene o Karine para po magsinungaling at ididiin ho siya, no, mga kabida, dapat komprontahin po niya ito. So, sa pamamagitan po ng ano, magsasagawa po dapat ang Senado ng investigasyon patungkol ho dito kasi ho, drag yung reputasyon po ng Senado ho dito, ano, mga kabida. Pwede yung Blue Ribbon Committee, ano, ang magsasagawa po ng investigasyon dito. Okay, motu proprio. Kasi ang Senado, meron pong motu proprio power yan, eh, ano. Pwede ho silang magsagawa po ng investigation kahit na po wala pong reklamo. Wala hong nagpo-push po mga kabida, no? Okay? So pwede hong magsasagawa po ng Senate inquiry dito ang Senado patungkol ho dito sa napakabigat ho na aligasyon ni Karine. Laban po dito sa isa sa mga senador po nila, no, mga kabida. Okay? Yun yung maganda. Ang ginawa po mga kabida ni Senator Hontiveros, magsasampa daw siya ng kaso, eh. Kasi ho, yung pagsasampa po ng kaso, walang problema yun mga kabida. Kasi ho, karapatan po yan ng bawat Pilipino, no? At karapatan po yan ni Senator Risa na agrabyado ho dito. Okay? Pero, yun lang yung disadvantage ho. Ano? Kapag may file ito hong complaint dyan po sa piskalya, at yung piskalya magsasagawa po ng investigasyon ho mga kabida, at dun po sa kanila pong investigasyon, makitaan po ng piskalya po, ano, na meron pong sapat na basihan o probable cause, ano, na isampa po itong complaint sa korte, dito na po yun magkakaroon po ng disadvantage, ano? Kasi pag once magkakaroon po ng jurisdiction ang korte ho dito mga kabida, hindi na po pwedeng magsalita ito hong si Karine. Lalong-lalo na po pagdating ho sa merits and demerits of the case. Alright? So tatahimik po itong si Karine. So paano ho yan? So mabablock yung public scrutiny ho dito. Kasi nasa korte na po, eh. Kung sakali hong magsasampa talaga, ito hong si Senator Hontiveros po ng kaso po, ano, o reklamo po laban ho dito kay Karine mga kabida.
Di ba? Unlike kung magsasagawa po ng Senate inquiry, at least makakaharap po ni Senator Hontiveros ito hong si Karine. Face-to-face confrontation po mga kabida. At dito ho natin malalaman kung talaga bang nagsasabi po ng totoo ito hong si Karine na binayaran po siya ni Senator Risa Hontiveros, okay, ng 1 milyong piso. At dito ho natin malalaman din kung inosente ba ito hong si Senator Risa Hontiveros, mga kabida. Kung tutuusin, doon naman po papunta yung direction po ng Senate inquiry, Kung sakali hong mapatunayan po makabida ng Senado o ng komite, kung anumang komite ang pwedeng hahawak ko dito, na totoong na nagsisinungaling po itong si Karine, Okay? At the end of the day, magre-recommenda po itong Senado na sampahan po ng perjury case ito hong si Karine, mga kabida, dahil ho sa kanyang pagsisinungaling. Kung sakali hong ma-establish doon po sa Senate inquiry na nagsisinungaling ito hong si Karine doon sa kanyang isiniwalat po laban ho kay Senator Risa Hontiveros, mga kabida. Huwag mo na yung kaso po, kasi dapat unahin po dito na establish po yung katotohanan, yung facts po ng isiniwalat po ni Karine bago po yung kaso po, Kasi sa Senado po, hindi ka naman po iko-contempt, Kahit na magsasalita ka po, patungkol ho sa merits and demerits of the case. Maliban siguro kung mapapatunayan po ng Senado na nagsisinungaling ito hong si Karine. At pilit pong ini-insist niya yung kanya hong naratibo. Pwede ho siyang i-cite in contempt po dito, mga kabida. Okay? Pero kung magsasalita ka lang po, kahit na po merits and demerits of the case, okay lang po yun. Hindi ka babarahin po ng Senado, mga kabida. Ang importante lang po dito, makakaharap po ni Senator Risa yung kanyang accuser. Hindi ho sa korte kasi privado na po yun. Hindi ho pwedeng ipapalabas yan sa publiko, Unlike ko dito, since questionable yung reputation po ni Senator Risa, mga kabida, dahil ho dito sa aligasyon, dapat ipaliwanag po ito in public. Kasi linabas po itong itong aligasyon in public, Dapat yung paliwanag in public din, mga kabida. Para po sa akin, Okay? Yun po yung aking pong reaction ho dito, mga kabida. Kaya nga, go po ako dito sa challenge po, panukala po ni General Orlando De Leon po, mga kabida, na dapat harapin po ni Senator Risa ito hong si Karine face to face. At dito po mangyayari yan sa gagawing investigasyon po ng Senado. Kasi para sa akin po, napakatindi po yun Yung aligasyon, mantakin yung 1 million peso yung binayad po, Tapos ang question po dyan, saan po galing yung 1 million pesos? Sa bulsa ba ni Senator Risa? Personal na money po yun? O pera po ng taong bayan yun? Okay? At saka pangalawa, yung integridad po ng Senado po ay dawit po dito Mantakin nyo, may isang senador. Kung pagbabatayan po natin yung aligasyon na pwede palang magbayad po ng ganong kalaking pera, mga kabida, para lang po magsinungaling ang isang testigo. Ganun po? Pwede ba yun? Napakalaking issue po ito, na dapat hong pagtuunan po ng pansin po ng Senado, mga kabida, sa 20th Congress. Okay, para po kahit man lang malinis po yung reputasyon po dito ni Senator Risa Hontiveros kung hindi ho totoo yung mga isiniwalat po. Kasi nakaka-alarma po ito Kung mapapatunayan po ito na totoo po ito, nakaka-alarma po yan. Na pwede palang ang senador pwede hong magbayad ng tao para lang po magsinungaling dyan po sa Senado. Ang nakakabahala po dyan, kung ang pera na ginagamit po dito ho sa pagbabayad sa mga testigo para po magsinungaling, pera po ng taong bayan. Yun yung hindi po maganda, mga kabida. Kaya go po ako dun ho sa panukala po ni General De Leon. Dapat harapin po ni Senator Risa itong si Karine face to face. Hindi ho sa korte, kundi sa Senate inquiry po, mga kabida.
Para magkaalaman po. Para magkaalaman po mga kabida. So yan lang po. Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at reaction ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kabida.